Magandang hapon mga bata! Anong naaalala niyo pag sinabing anyong lupa? Ako ang alam ko yung mga bundok, talampas at iba pa. At bukod sa mga yan, naaalala ko yung naging pag-aaral natin tungkol sa pangangalaga sa kanila. Mabuti pa, samahan niyo akong balikan ang mga ito mga bata. Ano-ano po ba ang mga likas na yaman ng Pilipinas? Unang-una, ang kalupaan. Ano ang mga nasa kalupaan? Kagubatan. Ngayon, eto ang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kagubatan, iba't ibang klase ang uri ng ating kagubatan. Nandyan ang tinatawag na bakawan. Sa English ay mangrove. Meron din yung dipterocarp. Ito yung mga punong, mga malalaki at matitibay na matatagpuan ito sa mga kagubatan. Meron din tayong pine forest, mossy forest, beech forest. Ito yung isang uri ng yaman ng ating Pilipinas, ang kagubatan. Dapat po bang magkaroon ng ang isang Pilipino ng pagpapahalaga sa likas na yaman? Dapat lang talaga kasi alam mo, ipinakita ko sa iyo kanina kung ano-ano yung mga likas na yaman. So, kailangan pangalagaan natin ito at bawat Pilipino, bawat bata katulad mo ay pangalagaan ng mga likas na yaman upang yung mga susunod na henerasyon ay makinabang din. Dapat pangalagaan natin ang ating likas na yaman. Bilang isang bata, ano pong may tutulong ko upang mapangalagaan ang likas na yaman ng Pilipinas? Una mong gagawin, i-segregate mo yung basura, yung tinatawag na mag-recycle. Pag may papel, sama-sama ang mga papel na basura, sama-sama ang mga bote, sama-sama rin ang mga basura na nagmumula sa kusina. Yun yung mga balat ng prutas, mga gulay, mga ginamit, mga balat ng sibuyas. So pag sama-samahin yung mga nabubulok at saka yung mga hindi nabubulok. Yung hindi nabubulok, paghihiwalay-hiwalayin mo pa rin, no? Para pagkuha ng basura, hindi sama-sama doon sa basurahan. So, sa mga ganyang pamamaraan mo, makakatulong ka para mapanatili natin ang magandang kalikasan, malinis na kapaligiran, at nami-maintain din natin yung likas na yaman na bigay ng ating Panginoon. O kids, huwag nating hahayaang masira ang mga anyong lupa ha. Marami itong naitutulong sa mga tao at sa lahat ng mga naninirahan dito. At kapag may anyong lupa, syempre may anyong tubig din. Bukas, kung loloobin ng Diyos, tungkol naman dyan ang pag-aaralan natin. Kaya samahan niyo ulit ako ha. Hanggang sa muli, dito lang sa Ben C. Bibo!